Praise the Lord and ito po ngayon ang ating Apostolic School of Leaders. Welcome, welcome po sa lahat. Tayo po ay muli munang humingi sa Panginoon ng kanyang gabay, ng kanyang karunungan sa ating pong mapag-aralan ngayong gabi. At iyuko po natin ang ating mga ulo saglit at tayo po ay humiling sa ating Panginoong Diyos ng kanyang kaalaman. Heavenly Father, we praise you. Thank you, Lord. Once again, God, salamat Panginoon sa isang magandang araw at pagkakataon na ibinigay mo sa amin. Sa kahit sa ganitong paraan, Panginoon, kami ay magkaroon ng mga ugnayan, magkaroon ng mga pagkakataon at oportunidad na mapag-aralan, Panginoon, ng iyong mga salita at maging sa pag-develop ng aming mga sarili. Muli, Panginoon, i-bless mo mga leaders na kasama namin ngayon at ikaw, Panginoon, ang magpapala sa bawat isa sa amin. Gabayan mo ang aming isip at puso sa pagtanggap ng mga salitang ito at maging ang aming pag-aaral sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Alright, so muli tayo po ay patuloy na sa atin pong lesson, and this is the art of delegation, and this is the leader's most powerful tool. Napakahalaga po nito mga kapatid, no? Marami po ang medyo nakulangan po dito at marami pong natatakot po dito sa pag-delegate, ika nga. So alamin natin unti-unti ang mga bagay na dapat nating maintindihan, matutunan mga kapatid tungkol sa delegation dahil alam natin na ang pagkakaroon ng skill to delegate is a very important ingredient sa ating pong paglago. Hindi po kasi kakayanin ng isang tao. Napaka imposible 'yon, ano? And sabi pa nga ni nagbiro pa nga si si Mark Twain. Sabi ni Mark Twain, kung kilala niyo siya, siya po isang poet from US, ano po. At siya po sikat. Ang sabi niya, huwag ka na mag-aral, huwag ka na matuto kasi kung matuto ka, magagawa mo pa yan. Kung hindi ka mag-aral, maghanap ka ng taong gagawa para sa'yo. Ayun. Tama naman, ano, pag ayaw mo pakahirap, di huwag ka na mag-aral. However, mga kapatid, ang problema, pwede kang maloko, pwede kang maubos ang pera mo, at wala kang magagawa kung wala sila. Iyon po yung pinakamalaki problema na sa akin pong karanasan bilang manggagawa at pastor, mga kapatid. Napakahirap po na umaasa ka sa tao. Umaasa ka sa mga kakayahan nila, umaasa ka sa panahon nila, umaasa. Hindi, subalit mga kapatid, those are just emergency cases, yung mga panahon na kailangan mong simulan ang isang gagawin, no, kahit may tao man o wala. Gayunpaman, when God bless you with good people, God will bless you with a good congregation. Kailangan matutunan po natin ang tinatawag na the art of delegation. Dahil kahit po sa Bible, on an ancient times, ano po, dito po ay pinapakita na ang kahalagahan ng delegation para po hindi naman po maagang tumanda ang inyong leader, hindi naman po maagang mamahinga ang inyong leader, at hindi lamang yan, ano, yung gawain hindi po lalago. Ang church magsasuffer. And kaya po marami pong churches ang hindi po lumalago, at the same time nawawala pa po yung ang mga members. Bakit po? Kasi tumatagal na yung member at sa feeling nila wala naman silang may nagagawa at maghanap po sila ng paraan ng ibang lugar para sila po ay makaramdam na meron naman silang improvement. Kaya po mahalaga po itong matutunan ng ating mga leaders, the art of delegation, which is leaders' most powerful tool. Once again, lesson 8 na po tayo at ito po ang last at conclusion ng lesson 8. Tingnan natin mga kapatid sa Bible kung gaano kahalaga ang delegation. At dito po ay popular na example ng leadership and delegation
at ito po ay malimit na ninyong narinig. Pero basahin lamang po natin ng saglit. Exodus chapter 18 po tayo mga kapatid. At atin pong buksan ang mula sa 13 hanggang sa 24 po tayo magbabasa. At basahin po natin, the next day, Moses sat to judge the people, and the people stood around Moses from morning till evening. So makita po ninyo mga kapatid, ano? Imagine ka na trabaho ng isang leader, from morning till evening. At tandaan ninyo ano na wala po rito usapan na may sweldo si Moses. Matindi po ang puso ni Moses dito no pagdating po sa paglilingkod sa Panginoon no. Wala po siya wala ka pong may mabasa na bawat tao na pupunta kay Moses nagbibigay po ng kanyang bayad. At ginagawa ito ni Moses araw-araw, morning till evening. Grabe, nakakapagod dito. Samantalang ang edad ni Moses ay mahigit ng 80 years old noong mga panahon na ito. Sabi ng 14, when Moses' fathers-in-law, ito po si Jethro, saw all that he was doing for the people, he said, what is this that you are doing for the people? Sabi ni Jethro, ano nung ginagawa mo sa mga tao? Why do you sit alone and all the people stand around you from morning till evening? Sabi niya, ano ginagawa mo? Pinapapila mo yung mga tao at nakatayo kung kailan sila aabot sa iyo morning hanggang sa gabi. Tapos ang sabi nga rito sa 15, and Moses said to his father-in-law, because the people come to me to inquire of God. And when they have a dispute, they come to me and I decide between one person and another and I make them know the statutes of God and His laws. So akalain mo yun, ano? Parang feeling hero pa itong si Moses dahil siyempre akalain mo siya yung laging pupuntahan daw ng tao para magtanong tungkol sa Diyos. Siya yung magde-decide kung mayroong hidwaan sa dalawang tao. So, baga parang ang pakiramdam dito ni Moses ay parang ito yung pinakamagandang magawa niya para sa Panginoon. And at the same time, parang ang feeling niya ay he saves the whole Israel, no? Parang siya yung pinaka-hero na walang makatalo sa kanya pagdating sa ginagawa. Hindi siya walang makapantay sa kanya pagdating sa ginagawa araw-araw, ano po. Pero ito pong sabi ni Jethro sa 17, what are you doing is not good. Sabi ni Jethro, ang ginagawa mo, alam mo bang hindi tama? You and the people with you will certainly wear yourselves out. Sabi niya, ikaw at ang mga tao na kasama mo, sabi niya, mapapagod sila. Ayan. Ika nga kumbaga parang overload kasi sabi niya, for the thing is too heavy for you. Hindi ito namalaya ni Moses possibly because he believes that he is doing it for God. He believes that he needs to do it, no? Dahil wala pa naman siyang pwedeng pagkatiwalaan, so kailangan siya talaga ang gagawa nito. And it took somebody na makakita ng kanyang ginagawa para mapayuhan siya. And sabi nga ni Jethro, you are not able to do it alone. So ito po yung magandang isipin ng mga leaders, ano po, pastors. At kahit na sino po, no, kahit ang hinahawakan mo is small group or sabihin na natin isang outreach or isang department sa church or department sa district or national. Kinakailangan po mga kapatid na matuto po tayo paano mag-delegate. No? Mag-delegate because it will help you and it will help other people. Yan, mamaya i-discuss po natin yan. But if you do it alone, you cannot do it. No? Pwede mo naman siguro maunti-untian yan, pero ano bang status at level ng productivity? Kaya nga, ang payo ay ganito. Now obey my voice, sabi ni Jethro. I will give you advice and God be with you.
you shall represent the people before God and bring their cases to God. And you shall warn them about the statutes and the laws and make them know the way in which they must walk and what they must do. Okay. Now, naiklaro po dito ni Jethro na hindi tinatanggalan, hindi ibig sabihin na tatanggalan na ng responsibilidad itong si Moses, ano po, kundi na siya pa rin ang magrepresent ng bayang Israel doon sa harap ng Diyos at trabaho niya pa rin ang magpaalala ng mga kasuguan, mga batas, mga pulisiya na dinideklara ng ating Panginoon sa kanila and siguraduhin din na sila patuloy na lumalakad ayon sa kalooban ng Diyos. So sabi nga ni Jethro, they need to know what they must do, no? So ibig sabihin ang binigay na ito ni Jethro, ipinauna niya na kay Moses na itong kanyang payo ay magtatanggal ng burden sa kanya pero hindi ito nagtatanggal ng kanyang responsibility. Okay? Now, anong sabi sa 21? Moreover, sabi niya ito na ngayon ang payo. Look for able men. Okay? Look for able men. Again, hindi sinasabi na basta kumuha ka lang ng kahit na sino. Ang sinasabi rito, able men from all the people at may requirements. Number one, siyempre able. Ibig sabihin may alam, marunong, okay, matalino. Ayun. Mga tao na may takot sa Diyos. Yan ang pangalawa. Mapagkatiwalaan at hindi tumatanggap ng bribery. O ibig sabihin, hindi mo kayang bayaran, hindi mo kayang i-corrupt. Hindi mo siya pwedeng bigyan ng under the table. Hindi niya tatanggapin 'yon. And place such men, sabi niya, ilagay mo itong mga taong ito as chief, no? May chief para sa 1,000, may chief para sa 100, may chief para sa 50s, at may chief para sa 10. So makita natin million kasi sila. So they are about 3 million ang lumabas sa Egypt. And kung titingnan po natin, sobrang dami ng pinangtawag dito pero may chief sila na para sa pang 1,000 tapos sa loob ng 1,000 diyan, ang 100 diyan may leader din sila. At sa loob ng 100 na yan, ang tag 50 diyan may leader din sila. At sa tag 50 na yan, yung tig sa 10, may leader din sila. Ibig sabihin, okay, tig sa 10, okay, yung sa'yo, small group ka, small group leader, o ikaw, tig sa 10 muna sa'yo. Ikaw, tag sa 5 kayo, no? 5 kayo or 100 kayo dyan, no? Ay, 10 kayo dyan, na tig sa 10. Kayo ay merong leader na dalawa, no? Isa sa tag 50. And then, yung dalawang leader nyo na yan at ang grupo na yan ay nagkakaroon din ng responsibility doon sa pinaka-leader nila sa pangkalahatan. So, paakyat hanggang mag-1,000. At in fact, hindi na nga inabot dito yung 10,000, no? 1,000 lang, no? Bawat libo. So, imagine ka, kung libo yan, ibig sabihin, sa 1,000,000 katao, 1,000 na ka-chief ang kailangan mo. Sobrang dami ng tao dito, no, na hinanap. Pero 1 in 1,000 lang naman ito. So, ang 1 million kasi 1,000 di ba? 1,000 kalibo ang 1,000,000. So that means 1,000 chief ng thousands ito. Di ba? And then, mas lalo ng 100. Sobrang dami. Ano po? At gayon pa man, kahit na sabihin pa natin sobrang dami dahil maraming sila mga kapatid, no? Ay ito may purpose. Ang sabi ni Jethro,
and let them judge the people at all times. Mga tao mag-asikaso sa mga problema ng mga tao. Every great matter they shall bring to you, but any small matter they shall decide themselves. So yun, no? Kung maliit lang naman ang problema, sila na. Ayusin na lang nila kasi maliit pa naman. Pero kung daw hindi na kaya, medyo delikado, medyo malaking bagay or issues, no? Ay dapat ikaw na dalhin nila sa iyo, no? So, sabi nga dito, it will be easier for you and they will bear the burden with you. Ayan. Kita ninyo? Pabor sa kay Moses, pabor din sa mga tao. Alam niyo kung bakit pabor sa mga leaders. Kasi ang mga leader, magkakaroon din sila ng trabaho nila, gagawin nila kasi napaka-boring kaya leader ka wala kang assignment. Alam niyo sa church, hindi 'di ba ang iba nagrereklamo, marami silang pinapagawa sa kanila, maraming ano, may iba ano ay ako ngang pinapagawa diyan, mga ganyan ano. At kung titingnan natin, kaya ka actually tumubo dahil binigyan ka ng pagtitiwala ng leader mo. So ibig sabihin, pabor sa iyo kasi mas lalong wala kang lakas at kasiyahan kung ikaw ay walang ginagawa sa loob ng church. Kung wala kang ministry, wala kang mga kaluluwa na dapat alagaan, sooner or later, mawawala ka rin sa church. So, two things yan. Okay? Now, balikan ko ang aking katanungan. Bakit kaya hindi na lang sinabi ng Diyos kay Moses? Dahil alam naman po ito ng Diyos. Okay? It took somebody like kay Jethro na magturo kay Moses. Despite si Moses is a very intelligent man, he has learned everything and he talked to God. Dahil ito po ay nagpapakita sa atin mga kapatid na sa ating po mga ginagawa, hindi po tayo dinidiktahan sa lahat ng detalye ng ating ginagawa ng Diyos. No? Dahil gusto ng ating Panginoon na tayo po ay magkaroon ng diskarte din sa sarili na mag-aral din po tayo. No? At dapat din natin alalahanin, kagaya po nito, na si Moses na isang matalinong tao at may nasa tamang edad na at in fact, sa nalalaman lang, he was 40 years in Egypt and 40 years in the wilderness and he talked to God, he saw everything, no? He heard from God, and yet may mga bagay pang kulang si Moses. So again, no, magre-remind po sa lahat po ng leader na kahit gaano po tayo katalino, kailangan po natin ng mentor. Kailangan po natin ng somebody, kahit siya po sabihin pa natin mababang uri kaysa sa palagay mo sa iyong sarili. Ano po? Yung parang feeling mo parang masyado naman siyang uh, mas mataas ako sa kanya. Hindi, wag po sana nating isipin ng ganun because we need a mentor. We need somebody to remind us and we need also to have a spirit of being a student. Ibig sabihin, learning spirit lagi po, mga kapatid. Ano po? Ang sabi at ang ginawa nga ni Moses, dapat marunong po tayong makinig. Okay? No, dapat marunong po tayo sumunod sa mga pinapayo sa atin. At ang sabi nga nito, so Moses listened to the voice of his father-in-law and did all that he had said. Okay? Nakita ninyo? Si Moses, humble na tao. Ito again, sa mga leaders po, pinapakita po ang isang napakagandang attitude ni Moses na hindi po siya na insulto na tinuruan siya ni Jethro. O pwede niyang sabihin na bakit sino ka ba? Oo, father-in-law kita pero mas marami akong natutunan kaysa sa iyo. May degree ako, may masteral ako, may doctorate pa. Hindi ka pwedeng mag-ano sa akin, sino ka ba? Makita natin si Moses, he listened to the voice of his father-in-law. Nakita natin dito, napakalaga sa isang leader, mga kapatid, ang pagiging humble. Ayan. And submissive to yung mga advices. Sabi pa nga ng Bible, in the multitude of counsel, there is safety.
Okay? So again, makikita po natin. Alright, so dahil dyan mga kapatid, nakikita natin in the Bible, there is that importance of delegation. So hindi po ito masama mga kapatid, hindi po ito katamaran ha? Yung mag-delegate ka. This is actually a skill and this is an art of leadership. One part of the art of leadership mga kapatid is knowing how to delegate, no? Marami po itong mga bagay na dapat maintindihan po natin dahil napakahirap pong mag-utos, tama? Parang ayaw ko na baka mamaya pakahirap pa ano pa sila, may istorbo pa sila o mga ganyan. So sometimes ganun ang mga tumatakbo sa atin. So pag-aralan po natin ha mga kapatid. All right. Now, a leader may possess all 10 of the previously mentioned characteristics. Marami na po tayong na-discuss ng mga characteristic ng isang coach, ng isang mentor, ng isang leader para ma-develop niya ang kanyang mga potential leaders. Pero tandaan niyo ito, if he does not learn the art of delegation, then he will never find himself coaching his potential leaders. Mahirapan po tayo. Mahirapan po kayo. Kayong mga, alam ko, ang nanonood sa atin, hindi lamang po mga members, hindi lamang po workers, may mga pastors din pong nakikinig sa atin. Okay? So, tandaan po natin na alamin natin the art. No? Hindi ang delegation, hindi lang ito basta marunong ka mag-utos, utos ka lang dito, utos. Hindi po. May art po itong delegation na imbis na ang mga tao ay makaramdam na parang ginagamit lang sila ng leader nila, ang pakiramdam nila, they are involved, they are doing what the Lord wants them to do. Ayan, so mahalaga po yan. Okay? Now, delegation is the most powerful tool leaders have. Very powerful. Dahil tayo po ay limitado lang naman po talaga ang kakayahan natin. Limitado lang po yung oras natin. Ano bang magagawa mo sa 8 oras? Ano bang magagawa mo sa kahit si Apostol Pablo kaya lumago yun dahil actually kaya niyang iwanan ng isang church na kanyang pinuntahan because he always train those people and then delegate them to the task. Right? So it increases their individual productivity as well as the productivity of their department or organization or as of the church as a whole. Okay? So, kailangan po natin ito. Now, leaders who can't or won't delegate create a bottleneck to productivity. Hindi naman sinasabing wala kang productivity, hindi rin sinasabing walang epekto. Meron, kaya lang nagba-bottleneck nga, no? Nagba-bottleneck. Ayan, kagaya niyan, no? Nakita ba ninyo ng mga kalsada? Anong nangyayari kaya mga kapatid kung dito ay kagaya diyan sa Commonwealth, 8 lanes tapos magiging 4 na lang, di ba? So nagba-bottleneck siya, anong nangyayari? Traffic na sobrang haba sa likod. So ilan lang ang nakakalusot. Ganyan din po ang productivity natin sa ginagawa po natin sa ministry po natin, sa church po natin kung hindi po tayo at hindi natin matutunang mag-delegate. Why I use the word the art of leader of delegation? Kasi mga kapatid, ganito po yung kahirap ang sitwasyon ng isang pastor o isang leader sa church or sa organisasyon. Una, tayo po ay church, hindi po tayo kumpanya. Sa company po kasi, ang tao ay binabayaran. Kaya siya ang pumupunta doon sa kumpanya para mag-apply. At dahil kailangan niya ng trabaho at kailangan niya ng sweldo, kailangan siya magtrabaho ayon sa sinasabi sa kanya, ayon sa inuutos sa kanya, kailangan siya magtrabaho or else wala siyang sweldo. Paalisin siya ng maaga, di po ba? So madali po yun. No? It's all about salary and compensation. Now, sa church, iba. Wala po tayo may binabayad sa tao. At ang tao ay nagtatrabaho as volunteers. Yun pong pinakamahirap. Paano mo mapagalaw ang mga taong ito? Paano mo sila na makumbinsin na sila maglilingkod sa Panginoon na wala po silang may tinatanggap? Okay?
Ganun po yung kahirap. That is why, minsan, ang leader, tatanggapin po talaga natin that we spend our resources, we spend our time, effort, for the sake of the soul, without even expecting something, no, from the church na bayaran ka. Kasi una sa lahat, sa aking experience, mga kapatid, hindi rin po pala maganda. I tried in a few years back na bayaran mo ang isang tao para sa isang ministry. Hindi pala siya maganda. Dahil dumarating palang punto na kung wala kang maibigay, for example, gipit ang church, hindi na rin siya magtatrabaho kasi wala siyang sweldo. Hindi siya maganda. Pinakamaganda talaga, mga kapatid, sa church is the heart of volunteerism. Magtrabaho ka sa Panginoon para sa Panginoon. Okay? Now, kung sa feeling mo ay hindi mo magampanan yun, then wala namang problema. It's volunteerism. And so, you can choose not to do it or not. Not to do it or do it. Di ba? However, mga kapatid, wala pong tao na nag-improve na hindi siya ika nga ay na-involve sa gawain sa loob ng church. You know, paano po ako nakarating sa ganito pong kalagayan na meron ako? When I was a young people in the church, I never ever expect anything from the church. Hindi po sumagi sa isip ko na, nagtatrabaho ako sa church, dapat binabayaran ako ni pastor, dapat bigyan man lang ako ni pastor. Maniwala po kayo sa hindi, mga kapatid. Nung ako'y nagtatrabaho, ang aking tithes, wala yung sablay. Ang bonus ko, binibigay ko pa nga sa church. During, kasi ang anniversary namin lagi, December. So may bonus ang December. Wala po ako may nabibili sa sarili ko. Binibigay ko. Never po ako nakapag-isip na, dapat bigyan ako. Kasi alam niyo ba kung bakit ko nasabi? Kasi ako po yung MC sa umaga. Ako rin po MC sa gabi. Ako rin po ang Sunday School Superintendent nung mga panahon na yun. At ang amin pong congregation umabot po sa 300. Ayan. So kumbaga, kung titingnan natin, sa akin, naranasan ko na magtrabaho ako na maybe God bless me because that is the way I think. That is the way, that's in my heart. Wala pa akong may hinihingi. Never po akong nanghingi sa aking pastor. Never po talaga. Never po. Kahit po ang pagpunta ko po dito sa Maynila para po na magsimula po ng gawain, wala po akong allowance. Wala pong may binigay sa aking baon. Hindi rin po ako binila ng ticket. Nanghiram pa po ako sa aking mother ng pambili ng ticket. At unfortunately, namatay lang po ang mother ko. Parang hindi ko naalala na naibalik ko po sa kanya yung hiniram ko dahil sinabi niya naman sa akin, hayaan mo na yun to, sa'yo na yun. Hindi ko naibalik yun sa mother ko. Kasi siya naman ang may sabi na huwag nang ibalik. Gayon pa man, I try to make ways to fulfill my calling, to fulfill what is in my heart, to fulfill what I believe should be done. Without any compensation, without anything, dahil yun po ang pinakamagandang feeling. Hindi po maganda talaga, mga kapatid, no, na baka umaasa kayo, dapat may sweldo, dapat may may party tayo sa tithes. Hindi po maganda ang ganong klaseng pag-iisip, mga kapatid. No, rather just work because it is God that will bless you, not your pastor. Yung pastor, kung bibigyan ka ng pastor, magkano na yung bibigay sa iyo ng pastor? Dati kung ako magbibigay, may mga binibigyan po ako ng mga nagalilingkod po sa atin sa church. Pero ang tawag ko po dyan ay token or love offerings. Love offering ko sa kanila. Ayan. Yun po yung aking tawag. Hindi po ako ito bayad mo. No? Maliban po sa mga nag-hard labor, no, na gumagawa. Kasi siyempre, babayad ka sa iba, di sila na lang kunin mo. Siyempre, pag hindi mo yan sila sinuwelduhan, yun lang naman kinabubuhay nila, hindi naman siguro justifiable. Ano po? Pero pagdating sa ministry, no, isipin po natin, mga kapatid, no, na ang ministry ay isang bagay na dapat we do it with love.
wala pong kahit na anumang bagay na kapalit dapat. Dahil sapat na po yung kaligtasan na ibinigay sa atin ng Panginoon, eh. Yung awat habag ng Panginoon sa atin. I think it's enough, no? For to give you reason to do everything that you need to do. All right? So, yun po yung mga bagay na uh, ika nga ay isipin po natin, no? Dapat nag-iisip tayo lahat, no? Dapat nag-iisip tayo, ano kaya ang pwede kong magawa sa church? Ano kaya itulong ko sa church? Rather than nag-iisip tayo lahat na, ano, dapat ang church tumutulong sa akin, tinutulungan ako ng church. Eh kung lahat po itutulungan ng church, saan na po mapupunta ang ating mga dapat gawin, di po ba? Kasi nga, maubos lamang ang resources ng church, maubos lang din ang mga bagay na dapat ay para sa ikalalago ng simbahan. So dapat magbabago po yung ating isip, mga kapatid. And when a work and task is delegated to you, do it with all your might. Wala pong iniisip na kahit anong bagay, but with all your might, you do it because it is God that will return it back to you. Ang reward, hindi po at wala po sa akin, wala po sa pastor, na andun po sa Panginoon. Okay? All right. Now, sa binabanggit ko nga kanina, the other benefit of delegation is that it increases the initiative. Yun nagde-develop ng initiative sa mga tao within the church or organization because it gives them a chance to grow and accustom themselves to succeeding. O, di ba? At magtataka ka, no? Pag ang natutunan mo pala sa church, nagagamit mo doon sa iyong trabaho, nagagamit mo sa school, nagagamit mo sa iyong mga negosyo, di po ba? Natutunan mo ang mga bagay-bagay na 'yan. And that's a free training, ano? Libre pong OJT po 'yan. Libre training, libreng seminar, oh. Kagaya nga po nito, mga kapatid, ano? Do you think itong mga leadership seminar, palagay ninyo, tig 100 pesos lang to kung mag-attend kayo sa leadership seminar? Hindi po. Libo po ang binabayaran ng mga kumpanya para lamang po matuto ang mga supervisor and managers po nila how to lead. So sa church, mga kapatid, gaya nito, we give time. No? Hindi po basta-basta, mga kapatid, sinasabi ko po sa inyo, despite na meron po tayong libro na binabasihan po dito, hindi po ito basta lang na magsalita ka rito na wala po tayong may mga natutunan at pinag-aaralan at ika nga ay nire-research. Dahil ito po ay para mai apply po natin ng direkta mismo sa atin. Hindi lang po ito theory dapat, no? Ang aking desire and endeavor is to give you practical insights, no? Practical tips na akin din naman pong natutunan at akin din pong napag-aralan. Ibig sabihin, hindi lang din naman kayo ang nag-aaral po dito, nag-aaral din po ako sa akin pong mga nare-research. Okay? So, pare-pareho po tayo tumutubo. Amen? Alright. So, if delegation is so important, ito ngayon ang katanungan. Kung ang delegation ay napakahalaga para sa success ng isang leader at ng isang organisasyon, why do many leaders fail to delegate effectively? Bakit po kaya? Total, ito pala'y napaka halaga. Pero bakit parang marami po ang hindi po nito gumagamit? Okay, may mga dahilan po yan. Number one, nahihiya at natatakot mag-delegate. No? For example, mga kapatid, may mga pastor na minsan, bakit ikaw ba yung gagawa? Wala eh. Baka mag-request ka, baka ikaw pang mapasama. Oh, di ba? May mga ganun, no? So, natatakot sila. Now, in the Philippine setting, mga kapatid, maraming leaders and pastors ang natatakot humingi ng tulong or mag-delegate ng isang task. Kasi, kaya siya na lang kasi at least kung siya, walang may magre-reklamo, walang may sasabihin, no? Kaya lang ito po ba'y tama, no? When it comes to
in relation to success. Ika nga. Ito ba tama? Now, mamaya, discuss po natin kung paano. Maybe they are shy enough to ask because they are afraid to be turned down. Diba? Parang natatakot tayo. Baka sabihin niya lang din yan na ayaw, hindi naman yan po pwede. Minsan inuunahan natin eh. Minsan parang ina-assume natin na, wag na kasi hindi naman yan sila po pwede. Yan. Pero hindi ka pa naman gumawa ng hakbang eh. Hindi po ba? Hindi mo pa naman. At meron pong paraan. Mamaya po, i-ano ko po sa inyo, kung ano bang pinakamaganda na paraan para po mag-delegate, no? At hindi naman po ito mag-result sa embarrassment. Okay? Number two na dahilan, insecurity. Some leaders are afraid that if they're not in control of everything, it means they are not doing their job, no? Parang may insecurity pagdating sa leader. No? Ibig sabihin, parang kung hindi siya yung nag-aasikaso dyan, hindi siya namamahala dyan, parang wala, hindi na siya gumagawa ng trabaho. Alam niyo ang pinakamaganda? Alam niyo ang pinaka-skillful na leader? Parang pagka tinignan mo, wala siyang ginagawa. Pero nagagawa ng maayos ang lahat ng bagay. Na natatawid ng maayos. Na itatawid ng maayos. Kalmante ang takbo. Oo. Hindi magulo ang takbo. Oo. So, yan yung nakita nyo ba sa mga kung fu, so, yung mga kung fu, yung galaw ng master at ng baguhan, di ba? Yung baguhan na lapang, tapos yung master, parang pag ganun lang, ganun lang, minsan gaganon lang yung master, no? Tapos gaganon lang. So, simplified ang mga galaw. Akala mo parang wala naman siya may ginagawa. Yung isa parang akala mo grabe na, no? Namamawis na, nag-ano na, banat lang na banat. Pero wala namang may tinatamaan. Pero yung master, nag-aabang lang sa paparating. Pagkatapos, hindi naman kailangan palang salubungin mo. Hindi, magano ka lang. Diba? Sway ka lang ng konti kaysa salubungin mo. So, ayun po yung sinasabi nga natin na sometimes kasi may mga tao, may mga leaders na ang feeling nila pag hindi sila gumagawa diyan, na baka isipin ng mga tao tamad sila ng leader, ano? Pangalawa, dito ay natatakot sila na i-criticize sila na pinapasa lang nila sa iba, no? Ang responsibilidad, sabi nila, buti ka, pinapasa mo lang sa amin. Buti ka, tagaturo ka lang eh. Ikaw lang kaming gumagawa eh. Yun yung mga kinakatakutan nila. Baka ba sasabihin sa kanila na parang wala nang ginagawa, dahil pinapasa lang sa kanyang mga workers, no? Or leaders. Yan, isa pa yan sa mga kinakatakutan. Okay? No, mamaya magkakaroon tayo dito ng usapan, no? Sa mga ito nasa Pilipinas kasi itong ating text medyo American setting, so medyo iba yung nito, iba tayo eh. Iba yung Pilipino pagdating sa mga pag-uugali, sa kultura, sa ano. And itong tandaan din natin minsan, mga kapatid, aking natutunan sa aking pong ministry at sa aking pong karanasan. Kapag ikaw ay walang may ginagawa, maraming mapupuna. Okay? Kapag ikaw ay may ginagawa, maraming napupuna. Okay? So, wala kang may ginagawa, may napupuna. Pag may ginawa ka, may napupuna. So, anong gawin mo? Siyempre, gawa ka na lang para kahit mapuna ka nila, at least may nagawa ka. Okay? So, kasama po dyan ang skills. At isa dyan ay ang delegation. So, dapat ma-overcome natin ang mga ganito. No? Number 3, lack of confidence in others. So, ito. Minsan, ang tingin kasi natin mga kapatid, some pastors believe that their workers are not competent enough to do the job. So, they never delegate anything. So, para man kung ikaw leader, pastor ka, ang feeling mo ay hindi naman kaya yan. Hayaan mo na. Ako na lang. Ganun. Pero alam niyo ba yung pagkaganito kasi ang ating mindset, na-stress tayo, no? Kasi tapos minsan kung mag-delegate ka man, magsabi ka, parang wala namang may nakikinig, wala namang may resulta,
ang punto po rito bilang leader pag-aralan mo ang approach mo, no? Pag-aralan mo kung hindi maayos ang resulta sa iyong, mga, pamamaraan before, eh, di pag-aralan mo kung anong tama na kung hindi naman sila nagiging productive ng sigaw-sigaw, eh, di kausapin mo ng maayos na matino. Kung hindi naman sila maayos sa, ah, umaayos kahit na matino yung pag-uusap mo, eh, di pasa mo sa iba. Ayan. They fail to realize that people grow into delegation by being given a chance to perform, take note, make mistakes, and learn from them. So natural lang po yun na na tanggapin mo na may mga pagkukulang, pagkakamali, tama, okay lang po yun. No, because we learn from them. And people will grow, your leaders will grow uh, into delegation by being given a chance to perform. Okay? So, do not expect na maging perfect po ang lahat. All right? Now, number ito pa. To be successful, all leaders must eventually take the crucial step of allowing others to take part of the load. Ayan, hindi wag pong pasanin lahat na karguhin mo ala, kargo ka ng kargo. Eh, pamigay mo naman sa iba, ano mo naman na pero sometimes kasi nakakainsulto naman talaga, no? Kung nga, ikaw, pastor, puno ka na ng, puro ka, may mga dala ka na, tapos yung mga yung people mo or yung mga elders mo, nakatingin lang sa iyo, tapos nag-good morning pa siya, good morning po, pastor, pero ano ka na, lawit yung dila mo sa mga binibitbit mo, nakuba ka na sa mga bit-bit na dala mong mga tapos sila mag-good morning lang sa iyo, na, minsan na-insulto tayo, no? Pero alam nyo ba mga kapatid na iyan po ay bunga ng kulang natin, kakulangan natin sa pagtuturo. Kakulangan po sa pagtuturo. So madadala lamang po ito sa pagtuturo natin na okay, so bilang isang mga magagawa kayo, dapat ready kayo sa pagtulong sa iba. Pagtulong kahit na sino, pag makita ninyo may naglalakad dyan, may mga dala-dala, may mga bit-bit, kunin nyo na. Dahil huwag nyo nang hayaan na akyat niya yan sa church. Tapos ang bigat-bigat. O, nandiyan ka naman, kunin nyo na. So once na maituro po natin yan, magiging automatic lamang po yan, yung kanilang galaw. No? Kumbaga, pag nakita nila yan, kahit hindi ikaw na pastor o leader, okay, kahit isang sister lang yan, o kahit bisita pa yan na, na parang hirap na may mga dinadala, for example, tutulong yan. Kasi nga naintindihan niya na siya pala dapat tumulong sa iba. So again, wag po tayo mainsulto kapag may mga ganong mga bagay, kundi isipin po natin bilang leader, may kulang po pala tayo. Nakulangan tayo sa pagturo sa kanila ng tamang pag-uugali at tamang pananaw. Okay, now leaders will make mistakes in delegation and the people to whom they delegate will also make mistakes. So po pwedeng magkamali. Ako po, magbibigay ako ng task. Bakit may mga mali po ako? Maring magkamali po ako ng pagbigay sa iyo. Ang tao ay ang nabinigyan ko maring magkamali din. Pero mga kapatid, tandaan po natin ito. It is when learning takes place. Nung nalaman natin na hindi pala to tama, hindi pala to mali pala itong nagawa natin, no? Sa sunod ganito gawin natin. So most of the time, kung wari ako ako ng isang task at nakita ko may mali nga, sinasabi ko sa kanila, o nga, mali tayo, no? Dapat pala dito tayo nauna, hindi pala ito. So that's learning, di ba? No, hindi po pwede na sa kanila mo lang isisi lahat. Tingnan mo rin baka ikaw rin ay may mali. No, at kung may mali ka, siyempre gawin ninyong learning, no? Ang pagkakamali should be learning process. Dapat matuto tayo doon sa mga bagay na nagkaroon tayo ng kulang or sablay. Now, number 4, na reason bakit hindi nagdi-delegate ang maraming mga pastor or leader is to the lack of ability to train others. Ito na po ang binabanggit ko. Successful delegators cannot simply dump tasks on their people without preparing them for the task. Again, kung magbigay po tayo ng assignment, no, ikaw ang ikaw nang
mag-MC. For example, bibigyan mo siya ng task, yan yung MC. Pero wala kang training sa MC. Wala kang may sinasabi kung paano ba mag-MC. Wala kang may ginagawa para maintindihan niya na ito yung the way or the proper way to be an MC in the church. So hindi po tama. Nag-delegate ka nang wala ka namang effort, proseso doon sa iyo na siya ay magiging equipped. Dahil mga kapatid, if they do, the people will fail and resent them. Ito yung malungkot. Kapag mali na sumablay, ang mapapahiya yung tao at ayaw niya na at magagalit pa sa'yo. Ayan. Okay? Now, instead, you must train your people both before delegating, before giving a task. You have to train them, and afterward, when mistakes have been made, no, dapat mag-train ka pa rin. So may kulang, anong hindi magandang nangyari, dapat ganon, i-train mo ulit. Okay? Now, to train others, they are better equipped to delegate. Right? So, matutunan mo. Itong maganda kasi, no? Pag nag-delegate ka ng isang bagay, mas maganda kung ikaw ay may alam din doon sa dinidelegate mo. Ngayon, may mga time na i-delegate mo kasi nga hindi mo naman alam. For example, graphics yan or ano yan. O ay ipasa mo sa multimedia. So multimedia is dahil na-training sila, nag-practice sila dyan, alam nila yan. O, di ba? Pwede naman ganun. Hindi naman sa lahat ng bagay, alamin mo ang lahat ng bagay. Now, number 5, personal enjoyment of the task. Bakit? Sometimes, hindi tayo nakadelegate dahil nag-i-enjoy tayo nung tayong gumagawa nun. Kumbaga parang iniisip mo na, nasisiyahan kasi ako na ako nang gumawa nito. Ito na lang, ako na lang gagawa nito. Pero until when, no? The question leaders must ask themselves is whether the task can be done by someone else. Kumbaga ganito, kahit simpleng task lang naman yan. Pero meron namang tao na pwede pala at alam niya rin pala. Instead of ikaw lang lahat yan or ikaw gumawa niyan, subukan mo siya dahil yan po ay magiging achievements niya rin sa buhay niya and at the same time ay makakapag-isip siya, at the same time makaramdam siya that he is connected with his church and in his leader. Okay? Now, if so, it should probably be delegated. The leader should focus on performing tasks no one else can do. Okay? Not simply on doing tasks he or she enjoys. Ibig sabihin, di tayo ng mga leader, kung ikaw ay medyo nasa tuktok na ng hierarchy, ika nga. Ang gawin mo, yung mga bagay na hindi talaga nila kayang gawin. Okay? No, hindi yung, nag-i-enjoy kasi akong gawin to No, kung hindi kayang gawin. So sometimes, gumagawa tayo. Ako, kahit ganito na po yung edad ko, kahit na sabihin na po natin, no, marami na po tayong na-produce ng pastor, marami po tayong mga churches na nabuksan, and at the same time, marami-rami na rin po ang ating members sa Batasan Church. Pero may mga time na ako po yung nagtatrabaho with several reasons. Number 1, urgency. Urgency, kailangan siyang matapos. Pangalawa, may mga trabaho din po kasi mga tao, so they are volunteers. At kung hindi sila po pwede, wala kang magawa. Okay? You have to do it. In that case, hindi po masama yun dahil you just only want the project or the task to be done accordingly. Pero kapag pwede na sila, i-delegate mo. Okay? Now, number 6 is, parang nasanay ka na ikaw na lang lagi dyan. So, for example, kung ikaw yung may mga churches na yung pastor, yun yung ang pagka meron silang anniversary, ang pastor ang nagluluto ng mga pansit, no? And then pagkatapos maganda pa yung pastor dahil siyempre anniversary, usually naman pag anniversary may mga guest speaker yan, so hindi siya magpipraise, pero nagmamadalian maglalagay ng barong kasi nga pawis na doon sa pagluluto, tapos pagkatapos ng service tatakbo pa yan, kukunin ng talyasi, dalhin sa mesa. Hindi, sometimes dahil nasanay na, hindi po naman magiging productive po yun. Similar to enjoyment of a task is habit. Kumbaga, parang naging habit ka na lang, hindi, ako nang gagawa niyan. Just because people master a task doesn't necessarily mean they should continue doing it.
Okay? So dahil na master mo na yan, hindi naman ibig sabihin na ikaw talaga tuloy-tuloy. Now, there are times na nangyayari sa atin, kahit dyan sa batasan, ano po, na sometimes ako po ay nag-o-offer na lang na ako yung, kumari, sige ako na magluto. Ganon, ano? Kasi nga may event tayo. Pero alam niyo ba kung bakit ko tinitake yon? Bakit ko kinukuha yon? At kailangan kong gawin yon? Dahil po yan sa mga pessimistic view. Ang sinasabi, hindi kaya yan, hindi yan, napakahirap yan, dami mo pang gagawin yan. My mind, napakasimple lang. Kung sa akin, napakasimple lang. So I want to prove to them na hindi ganoong kahirap yan kaysa sa siya iniisip nila. Yun po yung sometimes. Kung bakit kinukuha ko po yun. Wala bang magkukuha ng na magluluto? Sige, ako na magluto. Because I want because in my mind, in my heart, I am fully persuaded na kaya madali pwede no? Ang nagpapahirap lang yung isip. Yan, yun lang sometimes. No? But it doesn't mean na ginagawa ko lagi yun, di ba? Hindi niya naman siguro ako mapuna na parang lahat na lang gagawin ko. In fact, medyo napupuna nga tayo na medyo organized daw tayo masyado no sa church natin. But that's because we plan it out very well. No, napakadami ng oras na ginagamit para ma-plan out at maging maayos ang ating mga event. And meron tayong mga well-trained na mga coordinators, no? Mga well-trained na mga workers na kumbaga pag binigyan mo sila yan ng assignment, alam na nila kung anong gagawin nila. So that's a blessing that God had given to us, but at the same time, it is also the product of training. Okay? So when the task becomes simple and straightforward, the leaders doing it should delegate it. No? Ibig sabihin, napakasimple naman, kaya na. Now move on to something more complex. Ayan. So, kaya mo na yan? Sige. The good thing, no? Kahit dyan sa atin sa batasan. May mga leaders na, hindi, pastor, kami na dito bahala. That's good, no? No, I am so happy with that, no? To hear that. Nasabi na, hindi, kami nang bahala, pastor. Wag ka na magproblema. That's very nice and very pleasant to hear. That means na alam nila na kailangan silang tumulong, hindi mo sila kailangang pilitin, no? They do it with ika nga joyfulness pa, no? Na gladness. Ika nga, they do it with gladness. Yan ang pinakamagandang spirit na ma-develop po natin sa ating mga leaders at sa ating mga mentors. Okay? Now, number 7, inability to find someone else to do it. Ito. Ang feeling niya ay walang may makakaya. Kaya wala na lang. So, hindi lang. Wag na kasi hindi niya kaya yan. No? Di ba? May mga ganun. No? Pero kung nagtitraining ka ng iyong mga workers, mga kapatid, ay dapat meron kang makita na marunong, no? If you cannot find people na pwede mong mapasahan ng trabaho, maybe hindi ka naghahanap ng mabuti sa kanila. Okay? Right? So, things to consider, mga kapatid. Sometimes wala kami makita na tao. Anong mga bagay minsan na nangyayari? Number 1, baka napakataas naman ang standard mo. Wala makapasa. Di ba? Number 2, ang pagsasanay mo sa kanila ay hindi sapat. Number 3, baka meron kang trauma before na parang dati nag-delegate ka pero parang sumablay o sometimes nakaka-apekto po yun sa ating mga decision to delegate. At ito po ang inyong dapat ilagay sa inyong kaisipan at puso. Mga leaders, pastors, ingatan mo lang na ang mga tao o leaders na iyong binubuo na magiging bunga mo, ingatan mong hindi sila ma-override. Okay? Ingatan mong hindi sila ma-override. Baka mamaya, kusa na lang silang nawala. Sa katagalan nila diyan sa church, sa katagalan mo na training sa kanila, tapos nagtataka ka, wala na silang gana, wala na silang baka na-overhype na po sila. Ang feeling nila until when?
O ingat din po tayo diyan, ha, na ika nga sa yung feeling na hindi pa bigyan mo, try mo sa maliit na bagay, malay mo kaya naman. Okay? Oh, number 8 is it is also resulta ng mga past failures po natin, no? At sinasabi nga natin, kung may effort ka na before na nag-delegate ka tapos na failure, ay sometimes reluctant ka na to delegate. Pero sana, no, mga kapatid, no, yung wag po tayo mag-isip na lagi na lang negative na dahil nag-negative before, magiging negative pa rin yan, baguhin po natin yan. No, baguhin pa natin yan. You train again and delegate it again. Okay? You meet them. I-meet mo sila kung anong mga bagay na hindi mo nagustuhan. Now, tandaan natin ito. Rarely is delegation failure the subordinate's fault. Now, bihira po na pag nag-delegate ang isang pastor or isang leader may failure, kasalanan nung isang na-delegate mo. Dahil baka ikaw bilang leader, mali po yung taong nabigyan mo ng trabaho or ng task. Baka hindi niya naman talaga alam yon, wala siyang alam, no? At hindi siya na-motivate ng maayos, kaya wala siyang productivity. So that means kahit na po palpak po yung tao, for example, ilagay mo sa iyong sarili, may something is wrong na may kulang ka. Okay? So, now, in my sometimes bilang pastor sa aking experience, hindi mo talaga maiwasan na wala ka kasing magawa. So kahit hindi po siya magaling, siya lang pong available. So ang gawin mo na lang, unti-untiin mo siyang turuan. Yun na lang magawa mo. Unti-untiin mo siyang i-training. Okay? Ito, para sa sunod paganda na. Kagaya niya kay Brother Pence, no? Nung magsimula si Brother Pence, halos wala po yung alam ng kahit na ano. Pero makita niyo naman kahit ngayon, no? Hindi man ganun ka sabi natin na parang professional ang dating ng kanyang trabaho. But may diskarte si Brother Pence. Magawa niya ang mga bagay-bagay na kahit na siya lang mag-isa. Maniwala kayo, kaya niyang gumawa mag-isa. Pero dito lang po siya yan na training. Okay? So, wag lang po tayong maubusan ng pasensya. Now, sorry, number na, ano ba ito? Nagdoble-doble. Okay, now if you have trouble with delegation in the past, don't give up. Try to determine why the problem occurred. Learn from it, and give delegation another try. Okay? So, lagi yan, Isipin po natin, huwag pong madala. Okay? Kasi, paiba-iba naman ang level ng tao at paiba-iba naman ang taong maaaring kaharap mo. Then, number 9 is lack of time. Wala na pong oras para mag-training ka, para ituro mo sa kanya. So, hindi mo na lang i-delegate kasi wala nang panahon para ituro sa kanila. No? And not delegating is probably the most common reason people don't have enough time. So, there are two kinds of no enough time here. The reason why sometimes that the lack of that there is no na hindi kasi wala ka ng time. Wala kang oras para maka-training pa. At alam niyo ba na the reason why ikaw ay walang time dahil hindi ka nag-delegate. Nakuha niyo yung picture, no? Hindi ka na lang nag-delegate kasi wala kang oras. Naggumon ka na sa napakaraming trabaho. Pero ang dahilan kung bakit wala ka actually sometimes, wala kang oras, ay dahil hindi ka naman nag-delegate, hindi ka natutong mag-delegate. Kaya tuloy ikaw lahat magtrabaho, so nawalan ka ng oras. Kuha niyo? Okay. So, dapat hindi maging dahilan po yan. No? Inability to delegate due to lack of time is short-term thinking. Time lost in delegating on the front end is recovered at the back end. Ayan. Kumbaga ganito yon. Akala mo ay nagsasayang ka ng oras sa pagtuturo, no? Ng ganito. Gaya nito, no? Halos ilang buwan na po tayo, no? Na ganito po ang ating training.
Pero hindi tayo nag-aano hindi tayo hindi tayo naghihinayang sa mga panahon dahil at the end, no, mas maganda na may alam po ang mga taong ginagamit po natin bilang mga leader. Okay? Now, number 10, yung mindset ba na sometimes ako lang kasi makagawa niyan ako lang marunong niyan Yon, sa leaders who believe that to have something done right, they have to do it themselves with will end up accomplishing very little. So tandaan natin mga kapatid, kahit magaling ka po dyan, at hindi mo yan i-delegate, and hindi mo ituro yan sa ibang tao, tapos hindi ka mag-delegate, may magawa ka pero napaka-kunti. So the greatest problem leaders have is the reluctance to move from doing the job to managing the job. Dapat nagmamanage na lang po tayo. Gaya niya, no, pinsan may mga pastor parang lahat na lang sila nando, no, lahat ng mga outreach, lahat ng mga Bible study, dapat silang gumagawa niyan, lahat ng mga silang gawa. I salute you. Your desire. Pero hindi po yan nararapat na kung gusto mong umunlad, dapat mag-training ka ng mga marunong mag-Bible study. Ayan. At sila ang ipa-Bible study mo. Kung mga training ka ng 10, hindi may 10 kang without even living where you are, may 10 kang outreach. Kaysa naman na lahat ng 10 na yan, lagariin mo yan sa loob ng 1 linggo. Ayan. Okay? So mag-training po tayo mga kapatid. Kasi kung ikaw bilang pastor at medyo marami-rami na po yung inyong membro, marami-rami ka na rin dapat pag-isipan. So doon ka mag-google ng oras mo sa mga panahon na kailangan mo, kung may mga bagay kang kailangan na paghandaan. At ang mga bagay na yan na kaya naman ng iba, bigay mo na sa mga elders mo, sa mga teachers mo na marunong ng mag-Bible study. Okay? So again, ito, pinost ko ito kanina. If you want to do a few small things right, do them yourself. Okay? Ayaw mong may mali, so ikaw gawa niyan, kaya lang kukunti lang yan. But if you want to do great things and make a big impact, learn to delegate. Yan, pag-aralan po. Okay, steps toward delegation. Paano po natin gawin? Easing and preparing people into delegation is important. Ibig sabihin mga kapatid, hindi ka po pwede magpadala ng isang tao, sabihin mo, ikaw to mag-Bible study, ikaw doon mag-Bible study, pero hindi mo naman siya na-training kung paano mag-Bible study. Hindi niya nga alam kung paano magsimula, hindi niya alam kung paano siya magpaliwanag. So spend time, in training them how they can do it, how they alone they are independent to do it. Okay? Now, as mentioned earlier, you just cannot simply send somebody on a task. No? If you want them to succeed, hindi po pwedeng basta mo lang sila ipangpasla. Ikaw doon, ikaw doon, ikaw doon, ikaw doon. In fact, kahit ako, no, pagka nagbigay ako ng assignment, tinatanong ko, kaya mo ba yan? Alam mo magano? At ang gusto ko ay honest din answer. Dapat sabihin niya, ay sorry pastor, hindi ko alam po yan. Okay, sige, it's okay. Hanap tayo ng iba. Ganun dapat, no? Kasi hindi po pwede, no? Minsan marami ako na ng mga tao para gusto lang makatrabaho, makasweldo. At tinatanong ko, marunong ka ba mag-finish? Opo, marunong pa ako niyan. Pero ang trabaho pala, hindi naman talaga. Okay? So, para lang na makatrabaho. So, sa gawain ng ating Panginoon, kung hindi nyo alam, huwag kayo mahiya magsabi na, Pastor, sorry, sir or ma'am or brother, sister, sorry, hindi ko po kasi alam kung paano yun. Ano kayang maganda gawin, di ba? But it doesn't mean that if you do not know it, you stop accepting the challenge. What you need to do is to learn, to study how you can be a master of that task. Kaya anong gagawin mo? Lalo pa ngayon na open learning na po tayo mga kapatid dahil nga sa internet. Okay? So, huwag tumigil doon. Okay, ano yung mga steps na dapat sundin para mag-delegate? Okay, ito na. Okay, isa-isahin natin. Una, ang tao na gusto mong bigyan ng i-delegate, dapat turuan mo muna silang mag-alam sa mga bagay-bagay. For example, basic info. Dapat di mo ba mapuntahan mo na itong lugar na ito? Tingnan mo kung ano ang nandun. Okay? For example, venue. Okay? Now,
if you do it, now it will give them a chance to get their, kumbaga, ma-involve na sila doon, and they become acquainted with the issues and objectives. No? Alamin nila para sa ano. So, kasi kailan tayo, may ano tayo, may what 300 katao dapat, mga ganito. Oh, alamin niya. Bigyan mo siya ng ganong klaseng task muna. And then pangalawa, ay hingin mo ngayon, okay, ano sa palagay mo? Pwede o hindi? Okay? So, sasabihin niya, palagay ko, pastor, ito, ganito, ganyan. Now, kapag nakikita mo, siyempre, ang at the end, no? To make it short, at the end, ikaw pa rin naman ang magde-decide niyan. Now, this gets them thinking and it gives you a chance to understand their thought process. Paano ba sila mag-analyze? So, hingan mo sila ng mga suggestion. Anong suggestion? Doon mo malalaman yung mga taong may laman at mga taong hindi nag-iisip or may mga taong nag-iisip din. Number 3, ask them to implement one of the recommendation but only after you give your approval. So, maganda pa rin na nakasintro pa rin sa leader ang approval kasi ikaw yung nakakaalam ng effectivity. Ikaw nakakaalam kung tama o mali or karapat dapat, 'di ba? So at hindi maganda na basta lang sila mag-implement, 'di ba? So pag nag-implement sila ng isang bagay, ayon sa kanilang mga recommendations, i-allow mo sila but with your approval. So that is why kahit nga sa ating church, we ask for proposals. Okay, anong recommendations nyo? Anong gusto nyo gawin? Anong program ang gusto nyo? And then saka po tayo mag-approve. So this is a critical time. Set them up for success, not failure. And give lots of encouragement. Dahil sila na po ang mag-i-implement niyan, now, i-encourage mo sila. At dapat ang iyong feeling sa kanila towards them is for their success and not failure. So wag ka mga ay baka mamaya mga ganyan. If it is a good program, you encourage them. Okay, go ahead. Mas maganda yan. And then after ng program, kung meron mga sablay, sa kanyo na lang pag-usapan. Number 4, ask them to take action on their own but to report the results immediately. Again, mga kapatid, give them the confidence and you will still be in the position to perform damage control if necessary. Kasi ganito yun, dapat mag-report sila sa iyo. Hindi pa pwedeng hindi mo alam kung ano na yung nangyayari doon. It is their own responsibility to inform you kung ano yung nangyayari doon sa task na pinapagawa mo sa kanila. Okay. Kapag hindi sila mag-report, mga kapatid, it is already an indication of a wrong spirit or baka tinatamad lang or baka wala sa isip niya yung urgency and importance of your assignment to them. So doon mo mababasa ngayon kung ano ang kanyang attitude, ano ang kanyang pag-iisip, ano ang kanyang puso. Kasi dapat, pag ikaw ay binigyan mo siya ng responsibility, dapat mag-report siya sa'yo. O mag-report siya sa'yo kasi bago magkaroon ng damage, maunahan mo na nalanin, ay hindi po pwede yan. Kaya marami yung mga, minsan idealistic yung mga proposals, no? Gaya niya, mga youth camp, mga ganon. Pag tinignan ko, pinag-aaralan ko maigi, wala na halos oras. Ano mo ito? Parang ito mapagkasya ito. Ano to? Ipitin yung lahat. And then, ang aking suggestion, okay, bawasan nyo na lang kaya ito. Ano sa palagay ninyo? Ito, anong pwede nyo may ibawas dyan? Yan. So, mahalaga pa rin po yun because, tandaan natin, na ang bawat isa ay mayroon dapat, turuan natin sila ng sense of accountability and responsibility, sa kanilang leader or pastor and to the church. Mahalaga po yun, mga kapatid. Napakahirap po pag ang tao ay wala na po siyang feeling of accountability and responsibility. Alright? So, you give them complete authority. Yan po. Ibig sabihin, once nagbigay ka ng task, hayaan mo sila doon. Hayaan mo sila. Pero ito the final step, what you've been working toward. So gusto mo makita, nag-improve na ba ito? Kaya niya na ba? So hayaan mo sila, At makaproduce sila, Allow them to exercise their wisdom and ideas, but
ito tanda natin, be vigilant and oversee as the task progress to monitor before big damage will occur. Sometimes kasi ikaw bilang leader ka, medyo nauna ka nakikita mo na yung mga yung posibleng nangyari. Saglit lang brother, okay? Ako may mga ganun ako minsan, saglit lang brother. Di ba ano to? O so paano to? O nga pala pastor. O di ba? So before na ang damage ay napunta na nag-epekto, dapat naunahan mo at nakita mo at na-prevent. So dapat bilang leader, nag-delegate ka pero hindi ka po pwedeng mag-detach. Kailangan nakatingin ka pa rin sa ginagawa nila and appreciate them if they did good and encourage them if they did wrong at turuan mo sila. Okay? Turuan mo sila kung paano muli na magiging maganda. So, hindi earn. Learn to foresee before damages occurs. Ayan. So, habang nag-ano ka sa kanila, nag-oversee ka sa kanila, tinitingnan mo, may mga nagde-delegate ka, pero hindi ibig sabihin wala ka ng trabaho bilang pastor. In fact, dumadami din ang trabaho mo dahil ang dami mo nang i-observe. Okay? So, hindi po yung katamaran na mag-delegate. It is two things. It help you, it help the church, and it help the person. Right? So, hindi po, napakaganda po kung matuto po tayo mag-delegate. Pero, ito, ang isang punto na gusto kong maano sa isang tip sa delegation. Kung mag-delegate ka, hindi dapat para kang bossing. Okay, hindi dapat nila maramdaman na para kang bossing na ikaw doon ka. Kundi ipaliwanag mo muna. Okay, ito pong dapat nating ma-accomplish. Ito pong dapat nating gawin. Sino sa inyo ang gustong mag-take responsibility nito? Ang kaya nyo to? Yan. So sometimes, lalo na kahit sa aking experience sa batasan, matatas lang yan kami. Sige pastor, ako na lang po yan. Ako na po yung ma-assign dyan. Well, di ba? Napakaganda kasi kumbaga parang ibig sabihin yan mga kapatid na kung ikaw ay mag-delegate, hindi dapat maramdaman na para kang parang ikaw yung pinaka chief of staff, commander in chief, parang ganon, Ang maramdaman dapat magkakasama kayo. You are as one team, Isang team kayo. Tapos siyempre kailan natin i-delegate sino ang sa transportation natin, sino diyan. Okay. So, kung mayroong mag-volunteer, kung wala may mag-volunteer, siyempre pwede ka magtanong, brother, pwede ka ba rito? Yan. Minsan sa amin minsan hindi na kami nagtatanong kasi iba tinitake na nila yon. Sabi na, sige ako na pastor. Ayan. Okay. Minsan sabihin ni Brother Gilbert, ako na lang na yan pastor. Ayan, di ba? Sasabihin ng iba ng mga ladies din natin, kami na lang yan pastor. So, kumbaga ay ilatag mo sa kanila ang pangangailangan. Huwag ka muna mag-impose ng iyong sarili. Huwag mong i-impose ang iyong gusto, kundi ilatag mo muna, ito yung mga dapat natin gawin. Okay, so paano ito? Ito ang kailangan natin yung may magluluto. So paano natin gawin? Ayan. So kung example, may mga bisita tayo, so kailangan nating maglinis ng church. So paano ba natin gawin? Sa palagay ninyo, anong gawin natin? Di magsasabi ngayon yung ladies and men, pastor, sige, tatawagan ko po yung mga men's, baka makapunta sila. Di ba? So napakaganda na kumbaga, kung magbigay ka ng delegation, dapat i-involve mo sila sa plano, hindi yung darating na lang sila tapos turuan mo, isabihin mo lang sa kanila kung anong gagawin nila. Dapat involve sila kung maintindihan nila ano ang pinakagusto ang dapat mangyari habang ginagawa nila yon. Okay? So again, mga kapatid, sabi pa nga ng Bible sa dulo ng binasa natin kanina sa Exodus chapter 18 verse 25 to 26, and Moses chose able men out of all Israel. Ayan. So ginawa ni Moses, naghanap siya ng mga able men, made them heads over the people, chief of thousands and hundreds and fifties and of tens. And again, and they judged the people at all times, and any hard case they brought to Moses, but any small matter they decided themselves. Nakita niyo yung nagiging epekto na wala nang hindi na overload si Moses, nakapagpahinga si Moses,
mga kapatid. And at the same time, itong mga tao na dati walang ginagawa, sila ngayon ay nakapag-isip na, na-involve na sila ngayon, nagiging masaya sila na, part tayo ng ako naka-assign ngayon magiging isang tagapamagitan ng mga ganitong mga bagay. So, delegation again is all for success. As long as hindi po ito dapat maabuso, hindi po siya dapat na parang magiging dictator, hindi po pwedeng parang diktador tayo, hindi po pwede na parang tayo ay mga absolute authority, kundi pag nag-delegate po tayo, isama niyo po ang lahat, no? Isama po natin ang lahat, kasama ikaw, na magawa ang isang bagay at ang bawat isa ay may kontribusyon sa idea, may kontribusyon kung paano magawa at nagiging volunteers. Okay? So, yan lamang po ang ating lesson for tonight, mga kapatid. I hope ay marami na po kayo, may mga natutunan po kayo sa atin pong mga naituro ngayon. Thank you for listening. Thank you for watching. And God bless you. Arrivederci. Ciao.